Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga followers, sa aking mga subscribers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay medyo nakakatuwa ang ating pag-uusapan sapagkat ito po ay tungkol sa isang public official na kayang-kaya niya maging physically present sa limang magkakaibang lugar o sa maraming magkakaibang lugar, no, sa iisang araw at iisang oras, no? Parang ang dating niya dito ay siya ay si Superman, di ba? Physically present, no, at the same time sa magkakaibang lugar, no, sabay-sabay nandoon siya. Abay, napakagaling ng public official na to. So pag-uusapan natin to. Okay, ito yung tungkol sa batas ng confidential funds at ang misteryo ni Superman, si Superman Disbursing Officer o SDO. Okay, so ito ay pag-uusapan natin sapagkat kahapon ito po ay naging paksa, no, sa isang parte ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ngayon nga po ay siguro kailangan natin maglabas ng notebook, lapis or ballpen at bawal pumikit-pikit dyan at pakinggan yung mabuti kung paano ginawa ni Superman itong kanyang trabaho bilang disbursing officer. At huwag kayong matutulog, no? Baka pagising nyo, no, ay nasa Davao na kayo, Masbate, Negros Oriental, no, sa loob lamang ng 5 minuto. Makamagulat kayo bigla. So ngayon, ang kwento is that sino po si Superman? No? Superman ng ating pamahalaan. So, noong ginaganap po yung investigasyon tungkol dito sa paggamit ng more than 112 million confidential funds sa Department of Education. Sa ilalim po ito na nakaaraang pamamahala ng dating Vice Presidente na si Sara Duterte. So dito may napansin po ating mga mambabatas at ang kanilang isa sa mga private prosecutors. Walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan, no, tungkol dito doon sa mga acknowledgement receipts, no, na isinumite sa Commission on Audit ng opisina ng ating pong Vice Presidente. So, nung sinabit ito, siyempre, bubusisiin yan ng mga prosecutor, ng mga lawyers, kung ano ang makikita nilang depekto at kamalian sa mga dokumentong sumuporta sa pag-release, no, ng napakalaking pondo sa ilalim ng opisina ni Vice Presidente. So, during the process, ano po yung napansin? Lalong-lalo na itong si Attorney Lorna Kapunan. So, marami silang napansin dito. No, ayon sa mga dokumentong na isumite ay nakapag-disburse, no, ang special disbursing officer ng pondo, milyong-milyong piso ang halaga, no, mula apari hanggang hulo sa loob lamang ng isang araw. Isang tao lang, no, nag-release ng pondo sa iba-ibang tao in different locations sa ating bansa. So sa mga resibo, sa mga acknowledgement receipts na lumalabas ay may resibo po na nanggaling sa Malolos. So Luzon yan, no, resibo. Ang petsa pareho sa resibo na inilabas sa Masbate. So Masbate parte yan ng Visayas, di ba, no? So parehong petsa ng resibo na inilabas doon sa Luzon. Okay? May resibo ding nakita ang abogado sa Negros Occidental or Oriental, no? Pareho din ng petsa doon sa Bicol, sa Visayas, sa Luzon. At ito pa, may nakita ding resibo sa Davao, sa bandang Mindanao. Pareho pa din ang petsa. Magkakaibang tao yan, no? Pero na-receive nila ng sabay-sabay sa loob ng isang araw, pero magkakaibang lugar. Pero ang nagbigay ay isang tao lamang, isang special disbursing officer. So, kaya nung napansin ito ni Attorney Lorna Kapunan, napasabi na lang siya na, ano to? Si Superman? Grabe, di ba? Pabalik-balik, Luzon, Visaya, Mindanao, nag-disburse ng pondo ng opisina ni Vice Presidente. Ngayon, ang tanong ko is, kung kayo po, subukan nyo nga pumunta sa Cubao papuntang BGC sa Biyernes ng hapon.
'Di ba? Mula Cubao papunta ng BGC, ilang oras ang gugugulin ninyan, no? Para makapunta kayo from Cubao to BGC. Definitely it's a Friday, naku, mauubos ang oras mo diyan. No, pero itong si SDO, si Superman, no, sa loob lamang po ng 24 oras nakapag-travel siya sa buong Philippine Archipelago habang nagpapatakbo ng milyong-milyong pera, no? So baka nga si ano yan baka nga si The Flash yan, no? Kung hindi si Superman, si The Flash yan, no, na nahiya, no, sa bilis ni Superman, kaya kayang-kaya niyang magpaganong-ganon sa different parts of the country ng ating archipelago. Pero alam niyo po, sa mata po ng batas, hindi ito superpower. Sa mata po ng batas, ito po ang tinatawag na physical impossibility at auditing nightmare. Biruin mo isang tao in different places nakapag-release ng pondo sa parehong araw at sa parehong oras. So, pag tiningnan mo, ginawan mo ng legal analysis to, may mga batas na for sure nasagasaan o masasagasaan. So, ngayon pumunta tayo doon sa mga batas na dapat ninyong isaulo para sa board exam, kung may mga nakikinig dito na mga bar examinees sa bar exam, no? At para hindi kayo maloko sa buhay ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Okay, kasi may mga involved dito na mga memorandum circular, mga joint circular na inilabas ng COA, DBM, DILG, DND at ng Government Control Corporation. So, at dito po ay ipakikita natin kung ano ang mga nilabag na batas ng The Flash o ni Superman at ng opisina ng Vice Presidente at pati na din po siguro yung head of the agency, kasi may responsibilidad ang ahensya, ang pinuno ng ahensya kapag ganitong nakapaglabas ng pondo tapos hindi umaayon sa ipinag-uutos ng ating mga batas. Okay, so itong confidential at intelligence funds dito sa ating bansa, may merong panuntunan na dapat sinusunod diyan bago yan i-release, o kung ma-release man yan, dapat may sinunod na patakaran yan. Otherwise, masisita ka ng Commission on Audit. Okay? Ang nakatoka dito is that yung Special Disbursing Officer, no, siya yung pwedeng humawak, magtago, at mag-disburse ng pera. So, I think it cannot be delegated to anyone, unless na lang kung may special law na magpapahintulot sa kanya na ibigay mo sa ibang tao, sa ibang opisyal, tapos sabay-sabay tayo i-release natin yan in different places. Ang Special Disbursing Officer po, banded officer yan dapat may fidelity bond yan. Ibig sabihin, nakatala siya sa gobyerno at may piyansa sa insurance, no, sakaling tumakbo siya sa Canada, sa Amerika, sa Europa, tapos dala-dala niya yung pera. So, necessary that it should have a fidelity bond. Okay? So, yung confidential funds, pagkatapos mong gastusin yung pera na yan, kailangang magpasa ng acknowledgement receipt sa COA, no? At para patunayan yung intelligence funds, yung confidential funds na yan, ay talaga namang naibigay sa nararapat pagbigyan. Yung acknowledgement receipts na yan ay dapat ay tama yung petsa, tama yung lugar, no? At may mga lagdayan, no? May mga pirma yan na mga taong nakatanggap ng confidential at intelligence funds. Okay? So, hindi yan basta-basta ibibigay mo kay Pedro, kay Juan, kay Petra, kay kung sino mang hinayupak na binibigyan na yan. Sorry for the word, papatawa lang tayo. Okay, so pumunta naman tayo doon sa Presidential Decree number 1445, no? Ito yung paboritong pader na binabangga ng mga mahilig mag-shortcut sa pera ng bayan. Sino ba yung mahilig mag-shortcut ng pera ng bayan? Siyempre, yung gumagawa palagi ng kalokohan, no, na kinukuha yung pera ng bayan nang hindi naman talaga ginagamit sa tamang paraan. Okay? So, makinig po kayo mabuti dito. Dahil dito sa batas na ito ay ipinakikita, no, kung ano dapat
ang mga sinusumiting tamang dokumento at ano yung prosesong dapat sinusunod upang hindi magkaroon ng aberya or problema the moment pumasok na yung mga auditors ng Commission on Audit. Ang sabi sa batas kasi, ang sabi dito, no cash advance shall be given to any official or employee unless he is properly bonded. Okay? So, no official shall pass cash advances to third parties. Okay? So, dapat malinaw, no? Properly bonded si public official, no? Para makasunod do sa batas na pagkakatiwala sa iyo yung pera tapos i-disburse yan, ibibigay sa mga nararapat na pagbigyan. So necessary lang dapat na may bond yan. So ano ang ibig sabihin nito sa usapang batas, no? Bawal ipasa ang pera sa iba para sila ang talagang direktang mag-aabot sa mga taong dapat makatanggap ng public funds na yan. So, ulitin ko, bawal ipasa ang pera sa iba para sila mismo yung mag-aabot ng pondo. Okay? So, kung ikaw yung Special Disbursement Officer, ikaw lang po ang pwedeng mag-abot ng cash. Hindi pwedeng sabihin ni Special Disbursing Officer na, pinasa ko lang po kay SPO2 de la Cruz yung 5 million pesos. Tapos yan na yung pinatakbo ko sa Masbate o kaya sa Negros, no? O kaya sa Davao, sa Mindanao. So, pwede ba yon? Hindi po. Bawal po yon. Kasi si SPO2 de la Cruz ay hindi po siya Special Disbursement Officer at wala pong siyang fidelity bond. Paano kung itakbo ni SPO2 de la Cruz ang pera at pumunta sa Canada o kaya sa Amerika? Kanino pa hahabulin ng COA yung milyong-milyong pisong pondo na ibinigay sa kanya o ipinagkatiwala sa kanya nung SDO? So, dapat kay SDO pa rin, kay Special Disbursement Officer pa rin ang punta ng pera for the distribution of the public funds. So ganun po 'yun, no? So lahat ng dokumento ng paggastos ay dapat authentic, no? Dapat totoo, authentic, totoo at kumpleto. Completed dapat lahat yung dokumento na isinusumite ng mga responsible officer sa Commission on Audit. Okay, so dito nagpasa nga ng acknowledgement receipts at iba pang mga dokumento upang patunayan na ibinigay talaga sa mga nararapat pagbigyan ang pondo ng Vice Presidente. Pero kapag ang resibo mo ay nagsasabing nandoon ka sa Davao at sa Negros sa parehong araw at sa parehong oras at wala ka namang kapa sa likod na katulad ni Superman o kaya hindi ka naman si Spider-Man, hindi ka naman si The Flash, no? At hindi ka naman galing sa sci-fi movie na lumabas at pumunta kay Vice Presidente upang i-distribute ng pondo. Abay guguha ang prinsipyo ng authenticity. Ang ilalabas ng Commission on Audit dyan ay Notice of Disallowance pag ganun na nangyari or Audit Observation Memorandum, AOM. Ito yung naririnig natin sa impeachment trial. Audit Observation Memorandum or AOM. Ibig sabihin, peking action to, ibalik niyo po yung pera. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay, so pag ganyan, magkakaroon ng criminal liabilities at pwedeng makulong, pwedeng umabot dyan ang problema ng mga responsible public officers na hindi sumunod sa patakaran panuntunan ng ating batas. Baka akala nyo administrative warning lang yan yung aabutin ng mga responsible officers dito. At itong si Superman, no, ay hindi pwedeng makalusot dito. So dapat nag-iisip-isip ka na ngayon, Superman, kung ikaw man si The Flash, si Superman o si Spider-Man. No, naku, medyo malaking problema ang kakaharapin mo dito. So ano yung mga kasong posibleng pwedeng iharap dito sa lahat-lahat na sa mga taong nagkutsabahan para ma-release yung pondo ng kunwarian lang pala, allegedly,
yung pala ay hindi naman pala totoong napunta sa mga dapat puntahan ng ating public funds. Okay? So, kapag ang isang accountable officer ay hindi maipaliwanag kung paano nagastos ng tama ang pera o gumamit ng gawa-gawa lamang ng mga resibo para pagtakpan ang kulang na pera, ibinibilang po ito, no, sa malversation of public funds. At siguro naman natatandaan ninyo yung mga previous discussion natin kapag lumagpas po ng 50 milyon yan, no, yung pinag-uusapan na pondong nawawala, no, lalong-lalo na dito sa confidential funds, ops, papasok yan sa definition ng plunder. No, lalo na kapag may conspiracy diyan, nako, damay-damay na kayo diyan. Si Superman, si Batman, si The Flash, nako, laking problema ng ating mga sci-fi movie heroes. So, papasok din dito sa problema na to, yung falsification of public documents. Kapag pinalabas mo po yung resibo na may pinag-abutan ka ng pera, no? Like for instance, yung sabi nga ni Kapunan, Attorney Kapunan, may binigay sa Masbate, may binigay sa Davao, may binigay sa Luzon. No, kapag ganyan ang nangyari na may pinalabas mo na may pinag-abutan ka ng pera sa Masbate, sa Luzon, sa Davao, sa Mindanao noong August 11, pero sa katunayan po ay nakaupo ka lang sa aircon ng opisina mo doon sa Pasig. Ano mangyayari? Falsification po yan. No? Bawat peking resibo may katapat na bilang ng taon sa kulungan. Ilang resibo yan? Multiple yan no? Falsification and violation of our existing laws. So, pag ganyan, malinaw yan. Papasok din dyan yung madalas nating pagkwentuhan, yung Republic Act number 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Ay bugbog na bugbog sa atin to, itong Section 3 Paragraph E ng RA 3019. So dito pinaparusahan po nito ang mga opisyal na nagdudulot ng pinsala sa gobyerno dahil sa manifest partiality. Yung bang sa Tagalog, kung tawagin itong manifest partiality, ito po yung lantarang pagpabor, no? Yung nakabuyang-yang ka na talaga dyan, nagbibigay ka ng mga pabor sa third parties, no? Sa mga kumpanya, sa ibang tao, no? To the prejudice of the government, no? At dito mayroong evident bad faith, no? Ibig sabihin may maling intention talaga, kitang-kita na talaga, lakas ng ebidensya, evident bad faith. At meron din dito, definitely nagkaroon ng gross inexcusable negligence. No, alam niyo po, yung ganyang gross inexcusable negligence ay pinaparusahan po yan, yung sobra-sobrang kapabayaan sa pag-perform ng iyong official duties and functions. Na yung sasabihin mo sa investigators o sa superiors mo, ay nakalimutan ko pong hindi pala ako pwedeng lumipad sa 4 na probinsya sa isang araw at the same time. Hindi po pwedeng dahilan ang kapabayaan. It is gross, inexcusable negligence. So, patay kang bata ka, Superman, Batman, The Flash, no? Spider-Man. Ako, nagtatago na yung ating mga superheroes. Ngayon, biruin mo nakapagbigay ng pera, no? Different places, different location, at the same time and at the same day. Ang bigat nito, no? Okay, so ano tong pinasok ni Superman SDO na to? Laking problema nito, di ba? At masyadong masakit sa ulo, masakit sa utak tong ginawa na problema ni Superman SDO na to. Sapagkat sigurado ngayon namumura na siya ng boss niya o sino man na opisyal na madadamay, mapapahamak sa sitwasyon na to. Ngayon, kung dito sa kaso na to, itong si Superman, kung ipipilit niyang siya mismo talaga ang personal na nagbigay ng cash sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, madadali siya dito. Definitely, he or she will face a legal problem at mapupunta siya sa hindi niya dapat puntahan. Alam niyo na yun, maghihimas yan ng rehas. At dapat kasi sinisiguro natin na kapag tayo po ay isang responsible officer
sa paglalabas ng mga pondo, dapat sinisigurado natin na physically, no, potential na magawa mo yung functions mo nang walang kaduda-duda. Like for instance, kung nagbigay ka ng pondo sa Luzon, dapat naman sana pinalipas mo isang araw o 2 araw o 1 linggo bago ka pumunta sa Bisaya, sa Negros, para doon ibigay uli yung pondong nakalaan para sa confidential funds. At after 2-3 days or 1 week, pumunta ka naman sa Mindanao, doon sa Zamboanga. At doon ay i-perform mo uli ang iyong function na magbigay ng mga pondo doon sa mga informants, sa mga assets ng Office of the Vice President. Hindi yung ganyan na pinagsabay-sabay mo. Maliwanag yan na panluloko, no, falsification, at malversation, at papasok pa sa plunder kasi more than 50 million ang involved. So yan po ang aral, no, para doon sa mga nasa public office na pag-aralan mabuti. Kung gagawa ka ng kalokohan, galingan mo na. Pero kung hindi ka magaling gumawa ng kalokohan, ayan, ang sasabitin nyo talaga ay himas rehas sa darating na panahon. So, nandito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagod ka na ba sa luna?